Ano hong naramdaman nyo at naisip nyo habang binabeatify po ang Blessed John Paul II? Natutuwa ako. Ganun. Sapagkat sa panahon ito nga ay kinilala ng simbahan at ang buong daigdig na mayroon palang ganun pang tao na nabuhay sa mundo na ganun at nagbibigay sigla sa mga iniwan niya. Ano hong naisip nyo at saka naramdaman nyo? Ay kasi nagtrabaho ko under him. So para sa akin ay meron na tayong representante sa langit. Matagal nang tapos ang beatification rites pero punong-puno pa rin ng tao ang St. Peter's Square kasi ngayon naman nag-aantay ng tsansa ang bawat isa sa mga nakapila para makapasok dito sa loob ng Basilica ng St. Peter's at ma-venerate o makapagbigay pugay sa labi ni Blessed John Paul II. Bago mag-alas 3, nakapasok kami ng Basilica. Ayan na yung pila ng public na gustong mag-venerate. So lucky na nakalapit din uli ako sa altar para sa veneration naman ng kanyang remains. Ayun yung tapestry ni Pope John Paul II na ngayon Blessed John Paul II na in-unveil kanina. Nagulat na lang kami nung sa St. Peter's Square, biglang pinatugtog ang kantang Tell the World of His Love. Theme song ng World Youth Day celebration sa Maynila noong 1995 na nataon din sa pagbisita noon ng dating Santo Papa. Every mile, everywhere, and tell the world of His love. Tinugtog yung kantang yan dito sa St. Peter's Square habang patuloy ang veneration ng public kay Pope John Paul II. Let us tell the world of His love. Walang duda, may espesyal na puwang sa puso ni Pope John Paul II, tayong mga Pilipino. Hindi lang isa, kundi 2 beses niya tayong dinalaw bilang Santo Papa. Sa mga espesyal na selebrasyon at misa sa Roma at sa Vatican, madalas may special mention tayong mga Pilipino. Kasi ang mga Filipinos, talagang they're full of love for the church. So, it's just a reciprocal. Pero kung may taong nakakakilala at napalapit ng husto sa dating Santo Papa, ito'y ang kanyang doktor ng 27 taon, si Dr. Renato Buzzonetti. Sa isang napakapambihirang pagkakataon, ngayon lang siya pumayag magpa-interview. Napakabait daw ni Blessed John Paul II. Wala raw kaduda-duda na magiging santo siya. Kahit pa, hindi raw ito naging madaling pasyente. Veste di malato. Wala akong magiging ideya na ako pala ang pipiliing maging doktor ng Papa. Ang alam ko lang, mahirap maging doktor ng mga sikat na personalidad kasi katulad nga ni Pope, masyadong maraming nakakilala sa kanya. Nashock ako kasi aktibo siya, alam ko. Lahat ng plano niya ay kinikwento niya sa akin. Kaya laging panatag nga rin yung kalooban ko na malakas naman siya. Tandang-tanda pa ni Dr. Buzzonetti ang kahuli-hulihang sandali sa buhay ng dating Santo Papa. Anche perché avvenne in una maniera. Isa sa mga pinaka-naaalala ko na sandali bago siya tuluyang mamaalam ay nang hinawakan niya yung kaliwang kamay ko at nang sinabi niya sa akin na huwag kang mag-alala, payapa na ako, hayaan mo nang pumunta ako sa liwanag, hayaan mo nang bumalik na ako sa ating Ama. Ibinahagi rin niya sa amin ang ilan sa mga ngayoy walang singhalagang alaalang iniwan ito sa kanya. Akala ko noon, hindi ganun kahalaga na binigyan ako ng Pope ng tela na may pirma niya. Pero nung isasantabi ko na, napagtanto ko na kung gaano pala siya kaimportante. Kaya ito, ipinaframe ko na.
malilimutan ang mga naiwang alaala ng dating Santo Papa sa isa nating kababayang mongha o contemplative nun, si Sister Virgie ng Monastery of St. Clare, ang kauna-unahang monasteryo na itinayo ng isang Santo Papa sa Vatican. Napili raw siya mismo ni dating Pope John Paul II. Sister Virgie, kwento nyo naman ho kung paano kayo napili ni Pope John Paul II noon. Nandito na ako noon. Tapos siguro, yung meron mga nag-suggest, merong mga mongha dyan, may mongha na dyan, na Pilipina. Kasi ang hinahanap nila, Pilipina, na represent ng Asia. Nakita, siguro ako nandito. Kaya pinili nila ako dito. Isa pa rin itong pambihirang pagkakataon dahil ang mga mongha pirming nasa loob lang ng monasteryo, bihirang makita ng publiko at higit lalo ng hindi nagpapa-interview. May ilan pang mga Pilipinang mongha na narito at hinandugan nila kami ng isang awitin na alay rin daw nila sa ngayoy blessed ng John Paul II. Ko ang aking mga kapatid, ni Letty, ni Boy na kapatid ko. Ang mga kapatid ko sa Amerika, baka sakali makarating din ito, makita nila kami. Loving birthday greeting to my mom and to all my sisters in Sorsogon, my sister and my nieces in Australia, Sydney. Greetings from Rome with love. Binabati ko po lahat ang aking mga pamilya na sa Zamboanga, pati ang mga sisters na sa Cabuyao. Bumabati din pa ako sa aking community sa Sariaya. We remember you in our prayers, especially at this time. Kumusta po sa lahat, lalo na sa pamangkin ko, especially kay Louie sa Pagadian City. Dahil wish niya ako makita. Pero ang marahil pinakamalaking biyaya na natanggap ko, bukod sa napakapambihirang mga panayam sa mga taong naging malapit kay Blessed John Paul II, noong binigyan ako ni Sister Virgie ng relic galing sa dating Santo Papa. Naiiyak na naman ako. Maliit na piraso ng isa sa mga damit niya na ibinigay niya kay Sister Virgie nung siya'y nabubuhay pa. Ang iba raw nito na ibahagi na ni Sister Virgie sa ilang mga simbahan sa Pilipinas. Sister, salamat po. Wala pong anuman. Religious experience ho ito na hindi ko makakalimutan. Kita-kita ko siya habang Itinuturing kong napakalaking karangalan, pribileyo at pagpapala na natutukan ko ang buhay at kamatayan ni Blessed John Paul II. Ang kauna-unahang Santo Papang nakilala ko, nalapitan at naibalita ng ilang beses. At ngayon, meron pa akong minsang naging bahagi niya na aking pakakaingatan. Susunod, mga royal hat, meron din sa Pilipinas.